Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Napatambay ba kayo minsan at napaisip kung gaano ba talaga ka-OA ang dami ng tubig dito sa Earth? Subukan nyo kasing titigan yung mga naglalakihang karagatan na parang ego ng ex mo. Yang mga ilog na walang kapagurang umagos na parang luha mo tuwing gabi. At yung mga makakapal na ulap sa langit na kasing labo ng future nyo. Kung iipunin natin ang lahat ng liquid na yan, aabot tayo sa isang nakakalokang numero, 350 milyong litro ng tubig na literal na nakakalula at nakaka-stress isipin. Isang sobrang laking bulto yan na nakabalot sa ating feeling blessed na asul na planeta para lang bigyan ng buhay ang lahat ng nilalang, pati na yung mga taong hindi naman deserve. Pero wait, may isang tanong na halos hindi man lang sumagi sa mga utak nating puro TikTok ang laman. Saan ba talaga nanggaling ang lahat ng katas na ito? Mula pa noong mga panahong uhugin pa tayo sa elementarya, palagi na tayong binabrainwash ng mga teacher natin na ang tubig daw ay part ng isang walang katapusang cycle. Parang yung pagiging marupok mo. Uulan, agos, papuntang dagat, mag-evaporate pabalik sa mga ulap, tapos uulan ulit para basain ang mga nakasampay mong damit. Isang perpektong sistema raw ng Mother Nature. Wow, sana all. Perfect. Subalit heto ang plot twist at nakakasyok na katotohanan na hindi madalas spill sa atin. Ang ating filingera na planeta ay hindi naman talaga gumagawa ng bagong tubig, as in zero, zilch, nada. Wala ni isang patak ang nadagdag sa total na dami nito simula pa noong unang panahon, kaya huwag kayong umasa sa character development ng Earth. Kung ganun ang eksena, paano tayo nagkaroon ng ganitong ka-OA na dami ng tubig? Bawat patak ng tubig na nakikita ng dalawang mata nyo ngayon ay hindi isang bagong release o limited edition na gawa ng makabagong panahon. Sa true lang, ang buong bulto ng karagatan na tinititigan ninyo habang nag-emote sa beach ay isang napakatandang pamana, isang orihinal na antique na relikya na matagal nang na-sealed at na-finalize mula pa noong unang panahon ng pagkabuo ng ating solar system, bago pa nauso ang cancel culture. Ibig sabihin lang yan, ang tubig na pinanghihilamos nating araw-araw para magmukhang fresh ay nandito na bago pa man magkaroon ng kahit anong buhay o chismis sa mundo. Kaya ang pinaka-major na misteryo na i-expose natin ngayon ay umiikot sa dalawang main na teorya na parang love triangle lang. Ang atin bang mga karagatan ay isang lokal na produkto na gawang bahay at nagmula mismo sa sinapupunan at kaibuturan ng mundo? O ito ba ay isang inangkat na bagahe mula sa Shopee ng Kalawakan na ipinadala mula sa malalayong sulok at madilim na iskinita ng ating universe? Ihanda ang inyong mga mental health at buksan ang inyong mga imahinasyon dahil ang chika tungkol sa pinagmulan ng tubig ay hindi lang basta boring na kwento ng mga kemikal at bato na pampatulog sa klase. Ito ay ang literal na kwento ng ating sariling origin story, isang epikong paglalakbay ng mga molekula na nag-effort tumawid sa bilyon-bilyong taon at bilyon-bilyong milya para lang magbigay ng buhay sa atin. Simulan natin ang pang-uusisa at pagiging marites sa unang teorya. Ang delusyon na ang mundo mismo ang nag-produce at gumawa ng sarili nitong karagatan. Para magets natin itong unang teorya, kailangan nating sumakay sa isang imaginary time machine at mag-time travel pabalik sa nakaraan, mga humigit kumulang 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas noong wala pang nagpapasad boy. Kalimutan niyo muna yung asul, payapa at lunti ang mundong nakasanayan at tinitirhan natin ngayon na puro aesthetic lang sa Instagram. Sa panahong ito, ang ating planeta ay nasa yugtong literal na baby pa lamang. Pero spoiler alert, hindi ito isang cute at mapayapang baby na masarap kurutin. Ang mundo noon ay isang nagwawalang nagliliyab na bola ng magma, isang napakainit na impyernong walang katapusan kung saan ang mga bato ay nagmelt at naging likido at ang temperatura ay hindi kayang i-process ng mga maliliit nating utak. Sa ganitong klaseng toxic environment na parang isang malaking oven na nakasalang sa maximum heat, imposibleng mag-survive at magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta. Parang pag-ibig na walang pag-asa. Ang anumang patak ng kahalumigmigan o moisture ay agad-agad na matutuyo, mababasted at maglalaho patungo sa kalawakan na parang multo. Ngunit ang malalang plot twist ng kalikasan ay nakatago hindi sa ibabaw kung saan kitang-kita ng lahat, kundi sa ilalim kung saan nagtatago ang mga tunay na sikreto. Ang tubig ay hindi naman talaga nawala o nag-ghosting. Ito ay mahigpit na nakakulong at na-hostage sa loob ng mga matitigas na mineral at bato na nakabaon ng napakalalim sa ilalim ng mantle ng ating planeta. Ang nakakalokang tanong ngayon ay paano nakatakas ang napakaraming tubig na ito mula sa kanyang dark na kulungan sa ilalim ng lupa para lang mabuo ang mga karagatang pinaglalanguyan natin ngayon. Ang sagot sa mula prison break na pagtakas ng tubig ay matatagpuan sa isa sa mga pinakamarahas at pinaka-toxic na proseso ng kalikasan, ang volcanic outgassing
o ang pag-utot at paglabas ng gas mula sa mga bulkan. Sa mga unang yugto ng buhay ng ating planeta, ang mukha nito ay tadtad ng milyon-milyong mga bulkan na walang ginawa kundi sumabog ng sumabog na parang mga taong may anger management issues. Ang mga bulkang ito ay nag-acting na parang mga higanting balbula ng isang siraulong pressure cooker na naglalabas ng matinding init at galit mula sa pinakaloob ng mundo. Sa bawat marahas at eskandalosong pagsabog, hindi lang nagbabagang lava at nakakalasong usok ang iniluluwa nila sa paligid. Kasama sa mga isinusuka at inilalabas ng mga toxic na bulkang ito ay isang napakalaking halaga ng singaw o water vapor na matagal nang natrap at nakakulong sa mga bato sa mantle. Sa paglipas ng milyon-milyong taon ng walang humpay na pag-aalboroto at aktibidad ng mga bulkan, ang singaw na ito ay naipon sa itaas na parang mga sama ng loob na hindi mo masabi sa jowa mo. Lumikha ito ng isang napakakapal at nakakasakal na sinaunang atmosfera na punong-puno ng moisture. Ang mundo ay literal na pinagpapawisan ng malagkit mula sa loob palabas dahil sa sobrang stress. Ang prosesong ito ang nagsilbing unang hakbang para i-flex at ilabas ang mga nakatagong yaman ng tubig patungo sa kalangitan. Subalit ang singaw na ito ay hindi pa sapat para mapromote at tawaging karagatan, hello! Kailangan itong bumagsak muli sa lupa bilang ulan, pero paano nga ba mangyayari ang himalang yon sa isang planetang napakainit na parang disyerto? Habang lumilipas ang napakahaba at nakakabagot na panahon, ang dating nagliliyab na bola ng magma na uhaw sa atensyon ay unti-unting lumamig at nag-chill. Ang matinding init at katoksikan sa ibabaw ng mundo ay nagsimulang bumaba at ang kapaligiran ay naging mas kalmado na parang nakapag-meditate. Dahil sa pagbaba ng temperatura, ang napakakapal na singaw na naipon sa atmosfera ay nagsimulang dumaan sa proseso ng condensation kasi nga ready na silang mag-move on. Ang mga singaw ay naging mabibigat at madidilim na ulap na nagdadala ng napakaraming tubig para mga matang puno ng luha na handa ng bumagsak. At pagkatapos, nagsimula na nga ang ulan na parang walang bukas. Ngunit linawin natin, hindi ito tulad ng ordinaryong ulan na nararanasan natin sa kasalukuyan na tumatagal lamang ng ilang oras o araw na nagiging dahilan ng suspension ng klase. Ito ay isang epikong bagyo na tumagal ng milyon-milyong taon ng walang pagtigil as in walang preno. Isipin ninyo na lang ang isang ulan na bumubuhos araw at gabi sa buong planeta nang walang pahinga na unti-unting pinupuno ang mga malalalim na hukay at lambak sa ibabaw ng lumalamig na bato na parang pinupuno ang mga pagkukulang mo. Ang milyon-milyong taong ulan na ito ang sinasabing lumikha at nagpuno sa mga unang pandaigdigang karagatan na pinagmamalaki natin ngayon. Ito ang madramang kwento kung paano umiyak ng umiyak ang kalangitan para lang bigyan ng buhay ang tuyot na lupa. Ngunit syempre, bilang mga mausisa at mapanuring mag-aaral ng agham na hindi uto-uto, hindi tayo basta-basta naniniwala sa isang kwento nang walang matibay na resibo o ebidensya. Paano nga ba natin napatunayan na talagang nangyari ang ganitong OA na kaganapan bilyon-bilyong taon na ang nakararaan at hindi lang ito gawa-gawa ng mga Illuminati? Para makahanap ng matibay na katibayan at hindi tayo magmukhang fake news peddler, kailangan nating maghanap ng isang legit na saksi na nabuhay sa panahong iyon. Dito napapasok nang may pasabog ang isang kamangha-manghang pagtuklas sa rehiyon ng Jack Hill sa kanlurang Australia na nagpasyok sa lahat. Natagpuan ng mga naghuhukay na heologo na walang magawa sa buhay ang mga tinhang zircon o zircon crystals. Pwes, ang zircon ay hindi lang isang ordinaryong bato na pupulutin mo sa kanto. Ito ang pinakamatibay, pinakamatatag at pinaka-unbothered na mineral na kilala sa buong planeta. Kaya nitong magtiis at manatiling buo sa ilalim ng matinding init, matinding pressure at maging sa paglipas ng napakahabang panahon nang hindi man lang nasisira o nagbabago ang anyo, parang yung mukha ng mga politikong makakapalang apog. Nang suriin ng mga siyentipiko ang mga maliliit na kristal na ito gamit ang pinakamakabagong teknolohiya na mas mahal pa sa buhay natin, natuklasan nila ang isang bagay na nagpabago sa kasaysayan ng agham. Ang mga zircon na ito ay may edad na umaabot sa 4.4 bilyong taon, as in sobrang tanda na. Ibig sabihin lang yan, nabuo ang mga ito halos agad-agad pagkatapos na ipanganak ang ating mundo, kaya sila ang ultimate OG. Sila ang mga pinakaunang pisikal na saksi at marites sa mga pangyayari noong sinaunang panahon. Ngunit ang tunay na halaga ng mga kristal na ito ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang pagiging gurang. Ang lihim ng karagatan ay literal na nakasulat mismo sa loob ng kanilang mga mikroskopikong istruktura na naghihintay lamang na mabasa at ma-decode ng mga eksperto. Ano nga ba ang natagpuan sa loob ng mga kristal na zircon na ito na nagpa-wow sa mga nerds? Gumamit ang mga mananaliksik ng isang maselan at pa-VIP na pamamaraan upang pag-aralan ng mga nakakulong na kemikal, partikular na ang pagsusuri sa mga oxygen isotopes na akala mo kung anong magic. Ang mga isotopes na ito ay nagsisilbing kemikal na fingerprint
na nagpapakita at nang ispluk kung anong uri ng kapaligiran ang umiiral noong nabuo ang kristal. Ang resulta ng pagsusuri ay nagbigay ng isang napakalinaw at hindi matututulang konklusyon na nagpatahimik sa mga haters. Ang mga zircon mula sa Jack Hills ay nabuo sa isang kapaligiran na may medyo malamig na temperatura at, higit sa lahat, nangangailangan ng direktang presensya ng likidong tubig upang mabuo ang ganoong kemikal na istruktura. Ito ay isang napakalaking sampal na may kasamang sabunot sa dating paniniwala na ang mundo ay nanatiling isang mainit na impyerno sa napakahabang panahon. Pinatutunayan ng mga kristal na ito na ang ating planeta ay nagawang palamigin ang kanyang sarili at nagpawis ng bongga upang lumikha ng mga unang karagatan ng napakaaga sa kanyang kasaysayan. Ang resibong ito ay nagpapatibay sa unang teorya na ang mundo ay may independent woman energy at may kakayahang gumawa ng sarili nitong tubig mula sa loob. Ngunit kahit gaano pa kaganda at ka-inspiring ang kwentong ito, mayroong isang malaking problema na hindi maiwasang mapansin ng mga siyentipiko na mahilig maghanap ng butas. Ang matematika ay hindi tumutugma at alam naman nating math is math. Kahit papagsama-samahin natin ang lahat ng singaw na inilabas ng bawat bulkan na sumabog at nag-inarte sa kasaysayan ng ating planeta, at kahit pa tumagal ang ulan ng daan-daang milyong taon na parang walang katapusang teleserye, hindi pa rin ito sapat. Ang kalkulasyon ng mga eksperto ay nagpapakita na ang proseso ng volcanic outgassing ay hindi makakabuo ng sapat na dami upang punuin ang 300 at 50 bilyong litro ng tubig na nakikita natin ngayon at pinag-iswimmingan nyo tuwing summer. Mayroong napakalaking kakulangan sa dami ng tubig, parang yung kakulangan ng budget mo bago magsweldo. Kung hindi kayang punan ng mundo ang sarili nitong karagatan kahit nagpaka-independent na siya, nangangahulugan lamang ito na may ibang pinagmulan at may third party na involved. Dito na lumiliko ang ating kwento mula sa kailaliman ng lupa patungo sa napakalawak at madilim na espasyo ng kalawakan kung saan maraming alien. Pumasok tayo sa ikalawang teorya, ang inangkat na bagahe mula sa labas ng ating planeta o in short, imported. Kung ang mundo ay hindi sapat na mayaman sa tubig upang punuin ang mga karagatan nito, kinailangan itong lunukin ng pride at tumanggap ng tulong mula sa mga dayuhan. Ngunit ang mga dayuhang ito ay hindi mga green na nilalang na may sasakyang pangkalawakan na mangunguha ng baka. Sila ay mga higanting bato at yelo na naglalakbay sa solar system na parang mga grab driver. Kailan at paano nga ba naganap ang pinakamalaking pag-angkat ng tubig sa kasaysayan ng ating planeta na hindi dumaan sa customs? Upang masagot yang chika na yan, kailangan nating balikan ang isang napakagulo at toxic na kabanata sa kasaysayan ng ating solar system. Nag-umpisa ang dramang ito humigit kumulang 4.1 hanggang 3.8 bilyong taon na ang nakalipas. Ang panahong ito ay kilala sa tawag na Late Heavy Bombardment o ang kapanahunan ng matinding pag-ulan ng bato na literal na mas malala pa sa batuhan ng putik sa politika. Sa panahong iyon, ang mga higanteng planeta tulad ng Jupiter at Saturn ay nakakaranas ng matinding pagbabago at midlife crisis sa kanilang mga orbit o landas ng pag-ikot. Ang paggalaw ng mga dambuhalang pabida na planetang ito ay lumikha ng isang malakas na paghila ng gravity na nagdulot ng matinding kaguluhan at iskandalo sa labas na bahagi ng solar system. Dahil sa kaguluhang ito, ang mga asteroid at kometa na tahimik lang na lumulutang at nagmamay ng sarili nilang business sa malalayong asteroid belt ay naitaboy mula sa kanilang mga orihinal na pwesto. Sila ay sapilitang itinulak papasok sa inner solar system at ang ating munting kawawang mundo ay nasa mismong gitna ng kanilang daraanan, parang inosenteng bystander na nadamay sa rayot. Isipin ninyo ang isang bilyaran kung saan ang mga bola ay nagkanya-kanya ng lipad sa lahat ng direksyon dahil sa isang lasing na player. Ang mundo ay naging isang higanteng target board na walang kalaban-laban sa walang awang pag-ulan ng mga naglalakihang bato mula sa kalawakan. Ngunit in fairness, ang mga mambabato na ito ay nagdadala ng isang napakahalagang regalo na babago sa lahat. Ang mga kometa at asteroid na bumagsak at nanira sa ating planeta ay hindi lamang mga tuyong bato o purong metal na walang kwenta. Sa katunayan, tinatawag sila ng mga feeling astig na astronomo bilang mga maruruming bola ng niebe o dirty snowballs na medyo dugyot pakinggan. Ang mga celestial body na ito ay naglalaman ng napakaraming yelo at mga kristal ng tubig na nabuo sa napakalamig at malungkot na bahagi ng kalawakan. Nang sila'y bumulusok at bumangga sa ibabaw ng mundo, sa bilang na umaabot sa bilyon-bilyong piraso na parang nagkamikaze, hindi lamang sila gumawa ng mga malalaking bunganga o craters na sumira sa skincare ng Earth. Sa bawat malakas na pagsabog mula sa pagkakabangga, ang mga yelong nakakulong sa loob ng mga batong ito ay natutunaw at sumisingaw na nagiiwan ng napakalaking halaga ng tubig sa ating planeta na parang tip sa delivery rider.
Sila ang nagsilbing mga cosmic shippers o mga tagapaghatid ng tubig mula sa kalawakan patungo sa ating tahanan ng walang shipping fee. Sila ang pumuno sa malaking kakulangan na hindi kayang ibigay ng ating mga useless na bulkan. Subalit nagdulot ito ng isang panibagong matinding debate at bardagulan sa hanay ng mga siyentipiko. Kung ang tubig ay talagang nanggaling sa kalawakan, aling grupo ang nagdala ng pinakamaraming tubig at dapat bigyan ng credit? Ang mga nagyelong kometa ba mula sa malalayong dulo ng solar system o ang mga mabatong asteroid na nagmula sa mas malapit na asteroid belt? Ito na ang pinakamahalaga at pinakakapanapanabik na bahagi ng ating pag-usisa kung saan maglalabasan ng tunay na resibo. Upang malaman ang eksaktong pinagmulan ng ating tubig dagat at matapos ng away, kailangan nating maging mga feeling forensic scientist ng kalawakan. Ngunit imbes na magsuri ng mga bakas ng dugo o fingerprint tulad ng ginagawa sa mga investigasyon ng krimen sa mga sikat na palabas, ang sinusuri ng mga siyentipiko ay isang bagay na mas malalim at mas pambihira para magmukha silang matalino. Sinusuri nila ang mismong DNA ng tubig. Yes, mga miye, may DNA rin ng tubig. Alam nating lahat na ang kemikal na formula ng tubig ay H2O, 2 atomo ng hydrogen at 1 atomo ng oxygen. Basic science na yan. Ngunit may isang lihim ang kalikasan na hindi alam ng marami dahil busy sila sa pag-scroll sa SOCMED. Hindi lahat ng atomo ng hydrogen ay pare-pareho at equal. Sa natural na mundo, mayroong isang espesyal at mas mabigat na bersyon ng hydrogen na tinatawag na deuterium na kinakatawan ng letrang D na parang VIP na hydrogen. Ang dahilan kung bakit ito mas mabigat ay dahil ang nucleus o sentro nito ay nagtataglay ng isang karagdagang neutron, hindi tulad ng ordinaryong hydrogen na wala nito at basic lang. Ang presensya ng deuterium na ito ang nagiging susi upang mabuksan ang lihim ng nakaraan at malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Paano nga ba natin magagamit ang kaalamang ito upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng tubig sa ating mga karagatan at ma-expose ang mga impostor? Dito na papasok ang konsepto ng D-H ratio o ang proporsyon sa pagitan ng deuterium at ng ordinaryong hydrogen na tunog pa lang ay nakakadugo na ng ilong. Ang natatanging proporsyon na ito ay nagsisilbing isang eksaktong cosmic barcode o chemical na fingerprint na hinding-hindi maaaring dayain kahit gumamit ka pa ng filter. Kung susukatin natin ang lahat ng tubig sa ating mga karagatan, ang D-H ratio ng tubig sa mundo ay napakalinaw at walang halong scam. Ito ay nasa humigit kumulang 156 na bahagi bawat milyon o 156 parts per million. Ito ang ating opisyal na barcode, ang ating ultimate standard. Upang malaman kung sino talaga ang nag-deliver ng ating tubig at nagpabago ng buhay natin, ang kailangan lang natin gawin ay kunin ang barcode ng tubig sa mundo at ihambing ito sa mga barcode ng iba't ibang bagay sa kalawakan tulad ng mga kometa at asteroid na pinaghihinalaan natin. Kung aling celestial body ang may eksaktong katugma sa ating 156 parts per million, iyon ang walang dudang salarin na nagpuno sa ating mga karagatan bilyon-bilyong taon na ang nakararaan. Ang pamamarang ito ang nagbigay daan sa isa sa mga pinakamalaking misyon sa kasaysayan ng paggalugad sa kalawakan na ginastusan ng milyon-milyon. Isang misyon na naglalayong hulihin ang isang naglalakbay na kometa upang sukatin ang kanyang dalang tubig at i-check kung siya nga ang baby daddy ng ating karagatan. Taong 2014 nang gumawa ng kasaysayan ang pabidang European Space Agency. Ipinadala nila ang Rosetta spacecraft sa isang napakahirap na misyon na habulin at lapitan ang Comet 67P, isang kometa na naglalakbay sa napakabilis na bilis sa kalawakan na parang iniiwasan ang mga responsibilidad niya. Ang pangunahing layunin ng misyon na ito ay kumuha ng sample ng singaw na inilalabas ng kometa at sukatin ang D-H ratio nito para may pang-expose sila. Ang buong mundo ng agham ay nag-abang sa resulta na parang nag-aabang ng pasabog na chika sa blind item. Nang matapos ang pagsusuri, ang lumabas na datos ay nakakagulat at nakaka-disappoint. Ang barcode ng Comet 67P ay hindi tumugma, as in cancel agad. Sa katunayan, ang proporsyon ng deuterium sa kometa ay mas mataas ng halos 3 beses kumpara sa tubig ng ating karagatan, kaya sobrang off. Ibig sabihin, ang tubig mula sa kometa ay masyadong mabigat at hindi pasok sa standards natin. Dahil sa matibay na ebidensyang ito, ang matagal nang pinaniniwalaang teorya na ang mga kometa, ang pangunahing nagdala ng tubig sa mundo, ay tuluyang gumuho at naisang tabi na parang basura. Kung hindi ang mga nagyayalong kometa ang nagdala ng ating tubig at fake news pala sila, mayroon na lamang tayong isang pangunahing suspect na natitira sa listahan ng ating mga cosmic shippers. Sino ang tunay na nag-deliver ng pinakamahalagang likido sa ating planeta na nagligtas sa atin sa pagkauhaw? Ang natitirang suspect na lang sa ating crime scene ay ang mga asteroid. Partikular na ang isang espesyal na uri na tinatawag na carbonaceous chondrites na tunog pa lang ay pang spelling bee na.
Ito ang mga madilim at mabatong bagay na nagmula sa asteroid belt na mas malapit sa ating planeta. Mga kapitbahay lang kumbaga. Hindi tulad ng mga kometa na purong yelo at puro porma lang, ang mga asteroid na ito ay naglalaman ng mga mineral na mayaman sa carbon at nakakulong na tubig sa loob ng kanilang mabatong estruktura na hindi mo aakalaing may ibubuga pala. Nang suriin ng mga siyentipiko ang mga piraso ng carbonaceous chondrites na bumagsak sa mundo bilang mga meteorite, sinukat nila ang kemikal na fingerprint nito para makasiguro. Ang resulta ay isang perpektong tugma, as in match na parang soulmates. Ang DH ratio o ang barcode ng mga asteroid na ito ay eksaktong kapareho ng barcode ng tubig sa ating mga karagatan. Walang labis, walang kulang, perfect 10. Ito ang matibay at hindi matututulang patunay na ang karamihan sa tubig na pumasok sa ating planeta mula sa kalawakan ay inihatid ng mga asteroid na ito noong panahon ng late heavy bombardment, kaya sila ang tunay na MVP. Sila ang mga tunay na bayani na nagpuno sa kakulangan ng ating mga bulkan na puro hangin lang ang binuga. Ang misteryo ng pinagmulan ng tubig ay dahan-dahan ang nabubuo ng may kalinawan na pinagsasama ang kakayahan ng mundo at ang tulong ng kalawakan para mag-survive tayo. Bilang pagbubuod ng ating nakamamanghang paglalakbay na puro plot twist, ang tubig na bumabalot sa ating planeta ay isang perpektong timpla ng dalawang magkaibang mundo na nag-collab. Ang ating mundo ay nagpawis at naglabas ng sarili nitong tubig mula sa mga sinaunang bulkan na mahilig mag-inarte. At pagkatapos ay nakatanggap ito ng isang dambuhalang padala mula sa mga asteroid na bumagsak mula sa kalawakan para saluhin ang mga pagkukulang niya. Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iwan sa inyo bago kayo mag-scroll ulit ay ito. Ang ating mga karagatan ay hindi kailanman matutuyo dahil ang buong dami ng tubig na naririto ngayon ay isang sagradong relikya na may edad na 4.5 bilyong taon, kaya matuto kayong rumespeto. Ang tubig na umiikot sa kalikasan, ang tubig na dumadaloy sa inyong mga ugat, at maging ang tubig sa inyong kape kaninang umaga na binili nyo pa sa sikat na coffee shop, ito ay ang parehong tubig na nakasaksi sa pagkabuo ng ating planeta at pagbagsak ng mga asteroid. Kaya huwag kayong maarte. Ito ay nakakulong sa isang walang hanggang siklo ng buhay na paulit-ulit lang na parang katangahan mo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang malalim na pag-usisa na sana'y pumasok sa mga utak nyo. Ako si Kio mula sa Kawili-Wiling Kaalaman na nagpapaalala na sa bawat patak ng tubig, nakatago ang buong kasaysayan ng ating kalawakan na mas makulay pa sa love life mo. Hanggang sa muli, manatiling mausisa at huwag maging mema!